Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 5 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Isa pong mapayapang umaga mga kasama ng Friday. Yaman sa guna mga kasama, 24 na ho sa buwan ng July 2026. Ang ating pong programa mga kasama, live na ho sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantalang ang ating pong text hotline mga kasama, bukas na rin po para sa inyo po mga concern, 0950-032-7332, 0950-032-7332. Kung may mga concern ho kayo mga kasama, maaari po ninyong ipadala dyan sa ating pong text hotline. Weather report. Weather report. Weather report. Weather report. Ulat panahon muna tayo mga kasama, patuloy pa rin noon na nakaka-apekto sa buong bansa ang localized thunderstorm na kung saan ang malaking bahagi pa rin noon ng sa Maynila ay apektado pa rin ho mga kasama. Dito naman po sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga kasama, patuloy pa rin ho na nakakaranas ng patuloy na pag-ulan dahil ho dito sa binabanggit na southwest monsoon mga kasama. O itong amihan, may kasamang malakas din ho na hangin. Nakakapekto pa rin ito mga kasama sa buong riyon ng Bangsamoro na kung saan inaasahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at posibleng paggulog at paggidlat. Posible rin ang mga kasama biglang pagbaha at pagguho ng lupa, dulot pa rin ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at paggidlat. May direksyon naman ho mga kasama ang hangin ng southwest at Weather report. sa lakas naman ho nito mga kasama, nasa light to moderate. Samantalang sa temperatura naman natin ngayong araw mga kasama, Friday ho, 32 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius po yung pagitan. Habang aabot sa 32 degrees Celsius ang init factor sa Cotabato City ayon sa Pag-asa. Sumigat naman ang araw mga kasama, kanina 5:35 at lulubog naman sa Bangsamoro Region mamaya 6:04 ng gabi.
Straight to the point. Sa muli po mga kasama, isa po ang mapayapang umaga ng Friday, Giamat Saguna. Ika nga sabi nila, TGIF. Thanks God, it's a Friday ho mga kasama. Weekend naman ho. Malapit naman tayong magpapahinga ng siguro mga kalahating araw lang ng Sunday. Dahil hindi porket weekend, okay naman nasa Saturday and Sunday, nagpapahinga na talaga tayo. Minsan may mga trabaho pa rin. Anyway, Friday pa ho mga kasama, kaya happy Juma Mubarak. Juma Mubarak sa kanang mga sulod pagalitan niya, mga bangsa Muslim. Intiro din na Musliman niya. Sa yamin ito nagyamat sa guna. Ang sarap po ng araw natin ngayon mga kasama. Bakit? Malamigo ang panahon natin. Umulan ng hindi naman din ganong kalakasan. Parang shower lang mga kasama. Na kung saan ang Cotabato City kahapon ay nakaranas ng buong magdamag ng pagulan hanggang sa mga sandaling ito mga kasama. Kaya't sa mga natutulog pa dyan, sige, tulog-tulog pa rin. Pero ginigising na po namin kayo mga kasama dahil marami pang mga trabaho dahil Friday pa nga ngayon. And speaking of Cotabato City mga kasama, kahapon o kagabi, may anunsyo ang ating Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na kung saan yung pong klase sa Cotabato City ay suspendido mga kasama. Dahil pa rin ito sa binabanggit na habagat o patuloy na pag-ulan sa lugar natin. Samantalang diyan naman mga kasama sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, ang MDRMO Dato Udin, idineklara din ang mga kasama na suspendido ang klase sa araw na ito. July 24, 2026, alinsunod pa rin ito mga kasama sa Provincial Class Suspension Advisory ng pamahalang panalawigan ng Maguindanao del Norte at bunsod pa rin ito mga kasama ng patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat na pinalalakas naman ng mga kasama ng Tropical Cyclone o na Kiyapo, na kung saan nagdudulot pa rin ito ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at banta ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Sinuspendido mga kasama sa mga lukasan, daklas. Face-to-face niya na walang face-to-face. Pero meron kayong asynchronous. Ibig sabihin online pa rin. Kala ng mga estudyante makakalusot kayo Sa mga pampubliko man o pribadong paaralan dyan sa may Dato Udin Sinsuat ngayong araw po, Biyernes. Samantala sa Sultan Kudarat din mga kasama, Sultan Kudarat Maguindanao del Norte, suspendido rin ang klase sa araw na ito. Yan ang naging anunsyo ni Mayor Dato Siamim Berwar Mastura kahapon yan mga kasama. Kaya't ang saya ng mga bata ngayon Ayan mga kasama, class suspension advisory dahil sa patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat na pinalalakas pa rin ng Tropical Cyclone Kiyapo, kung saan nagduduluto ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at banta ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa municipality ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Pansamantalang isinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng antas, sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw yan, July 24, 2026, bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani. Kung natutulog man yung mga anak ninyo, wag na honin yung gisingin. Pero kung gigising man sila, nasasabihin na late na sila dahil hindi nila alam na may suspended pala ngayon, class suspension pala ngayon, wag na lang hunin yung gisingin. Hayaan na lang hunin yung mga reaction nila. Dahil doon naman hunin yung malalaman kung talaga bang sincere yung mga anak hunin yung mag-aral. Kasi may mga bata na ito lang yung mga binabantayan, class suspension. May mga bata naman din na ayaw talaga kahit na umulan pa, ayaw pa rin na magpapigil. Gusto pa rin pumasok sa paaralan. Samantala mga kasama, class suspension pa rin ang binabanggit dyan naman sa may municipality ng Midzayab. Sa posto ni Mayor Rolly Yordaman Sakdalan.
ay sinuspended din ng mga kasamang face-to-face classes sa lahat ng levels. Yan pong araw yan, July 24, dahil pa rin sa expected na heavy rainfall. Pinapayuhan ng lahat na laging umantabay sa magiging susunod na anunsyo ng nasabing LGU. Diyan naman o mga kasama sa Pigkawayan, sa North Cotabato pa rin o mga kasama, wala rin pong pasok. Class suspension notice due to heavy rainfall. Taking into consideration the heavy rainfall, all academic classes at every level, both in public and private schools within Pigkawayan, are suspended on July 24. So ngayon po yan, July 24, 2026. The management of school works workforce during the suspension shall follow the guidelines under the DepEd Division Memorandum OSGOD number 44 series of 2024. Stay safe, Pigkawayan Nons. Sa programa ng serbisyong totoo, hangad lagi ay aksyon dahil kayo po kasi manwa ang una. Ayun. Wala rin ng pasok dyan sa may Pigkawayan mga kasama. Samantala mga kasama sa Maguindanao del Norte, kagabi rin o kahapon din o, inanunsyo rin o itong class suspension advisory. Dahil pa rin ito sa tropical cyclone na si Kiyapo. Hindi naman si Kiyomi. Si Kiyapo po. Naalala ko tuloy yung mga kanta ng mga Jejemon Kikiyomi. Ito si Kiyapo. Si Kiyapo mga kasama. Pinapayuhan pa rin ang lahat ng mga residente sa kanila pong contact number 0993 550-73 o 70736. Ulitin na natin mga kasama yung pong contact number ng PDRNMO Maguindanao del Norte, 0993-550-0736. Mari ko kayo magmensahe mga kasama sa PDRNMO ng Maguindanao del Norte dahil kung may mga agaran mang paglikas, responde, pag-rescue, agad silang darating. Sa Maguindanao del Sur din mga kasama, ipinagutos din ng provincial government ng Maguindanao del Sur na permado ni Governor Dato' Alimid Timbang yung pong suspended ng klase sa lahat pa rin ng level, mapapublic man o private, yan sa may Maguindanao del Sur dahil pa rin sa southwest monsoon na ating pong nararanasan. So yun, marami ng happy dito. Dahil halos lahat nag-anunsyo ng class suspension ngayon pong araw mga kasama, July 24. At maging happy kayo dahil hindi na kayo makakapag anong tawag dito, hindi na kayo mabala pa sa pagtulog ninyo. Pero mamaya-maya ng konti, gising pa rin kayo dahil meron pa naman din assignment na ibinigay si teacher. Samantala, ang Ministry of the Interior and Local Government mga kasama, meron din pong advisory sa lahat ng mga government units ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. In view of the continuous rainfall being experienced across the region since yesterday, as per directive of MILG Minister Jordan Bayam, all LGUs are hereby advised to closely monitor their respective areas of responsibilities for any potential flooding, landslides, or other weather-related incidents. All local disaster risk reduction and management offices, LDRRMOs, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committees, BDRRMCs, and concerned responders are encouraged to remain on heightened alert, conduct continuous monitoring, and ensure the timely dissemination of advisories to vulnerable communities. Stay vigilant, stay safe. Galing mo yan mga kasama sa MILG na ipinagutos ni Minister Jordan Bayam.
20 minutes na mga kasama makalipas ang alas 6 ng umaga. Kumusta ho kayo mga kasama? Ang dami pa rin ng mga kaganapan, usapin. Samantala mga kasama, water service advisory naman ho mula sa MCWD. Update din ho sila na kung saan maagang-maaga pa kaninang gabi. Kagabi. Yan sa may Dimapati Pumping Station at Dimapati Pumping Station natatagpuan sa Sitio Lamboy, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte ay temporary ho mga kasama na may aberya. Dahil pa rin ito sa malakas na binabagay na turbidity levels. At ito pong nararanasan natin na masamang panahon. Alas 11 ng kagabi mga kasama, dyan naman sa may magkagiling bulk water plant na ino-operate naman at pagmamayari ng Mactan Rock TGV Builders na matatagpuan nga sa may makagiling ay same lang din po, temporarily suspended dahil nga sa pagtaas pa rin ng turbidity ng tubig dyan naman sa may Simoy River. Dahil dito sa mga pagbabagong ito mga kasama, ito po yung mga water resources na binabanggit na pagsusumikapan ng MCWD this morning or this day. Tanwil Pumping Station dyan sa may Spring Source. Datem Infrastructure Bulk Water Plant sa may Tamutaka River. Biniruan Bulk Water Plant sa may Biniruan naman. Makagiling Pumping Station number 1 sa may yung deep well niya ayusin. Ribukin Pumping Station din mga kasama. So yan yung mga posibleng operatano ngayon ng MCWD ng kanilang technical team para agad din na maibalik yung pong sinasabing magandang serbisyo ng tubig. 23 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga mga kasama. Samantala dahil mga kasama, yung pong naiulat natin kahapon na nangyaring bomb scaring sa isa pong paaralan o sa paaralan ng J. Marquez National High School dyan sa may Mother Barangay Poblacion sa Cotabato City. Gadong tinuungo mga kasama ng Deputy Minister ng MBST yung pong sitwasyon dyan sa may lugar. O dyan sa may J. Marquez National High School, kasama rin ang newly appointed na I think OIC Division Superintendent ng Cotabato City, si Dr. Johnny Balawag, kasamang iba pang mga opisyalis ng Cotabato City Schools Division at ng MPHTE. Sinuyo doon nila mga kasama at inalam din ang sitwasyon ng nasabing paaralan kasama ang bomb squad. Nag-report na rin ang bomb squad sa kanila mga kasama para nga masigurong yung nasabing ulat ay safe ng lahat. Wala nang dapat pang ipangamba. At kahapon din nga mga kasama dahil sa nailabas na text message screenshot, nabanggit yung pong paaralan ng Darul Uloom Wal Hikmah. Malugod doon nila ito. Ikinalulungkot nila ito mga kasama dahil nga sa pati yung kanilang paaralan ay nabanggit. Pati na rin mga kasama yung pong sinasabing magaganap na pamamaril. Kaya kinondena ito mga kasama ng Darul Uloom Wal Hikmah sa pinakamataas na antas ng pagkondena. Dahil binabanggit mga kasama, Friday pa naman gagawin yung sinasabing shooting. Talagang nakadate talaga, may petsa talaga kung saan, kung anong oras, anong araw gagawin ng pong nananakot yung pong sinasabing kanyang banta.
Maring kinundinaw mga kasama yan ang Darul Ulum ang anumang banta ng karahasan laban sa mga paaralan kabilang ang mga banta ng pamamaril maging ito man ay verbal, physical o online. Kahit sabihin pa mga kasama ayon sa kanilang payag na totoo man ang mga bantang ito o ginawa lamang bilang biro o isang prank para sa content creation, ang mga ganitong gawain ay nagdudulot ng takot at pagkabahala, nagdudulot din ng alarma, naglalagay ng hindi kinakailangang bigat sa buong komunidad ng paaralan. Nakakagambala rin na sa edukasyon at maaaring mailagay sa panganib ang mga buhay. Walang guro, kawani, mag-aaral o sino mang miyembro ng komunidad ng paaralan ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng isang institusyong nakatuon sa personal na paglago, pag-unlad ng komunidad at edukasyon. Ang mga paaralan ay dapat manatiling ligtas na lugar kung saan ang mga guro, kawani, mag-aaral at mga miyembro ng komunidad ay maaring matuto at magtrabaho ng walang takot. Ang insidenteng ito mga kasama ayon sa Darul Ulum ay agarang naiulat na sa mga kinaukulang otoridad. Hinikayat naman nila ang lahat na umasa lamang sa mga beripikadong impormasyon habang isinasagawa yung investigasyon. Nananawagan din sila sa sinumang may impormasyon tungkol sa anumang banta ay agad itong i-report. Talaga naman itong gumawa ng ganito. Bawal ang joke ha. Oras natin mga kasama. 6:27 na po ng umaga. Standby muna mga kasama. Tatak RMN. No worries, na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, for coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be MX Extraordinary with MX3.
Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, tuloy-tuloy lang ang pabuhos blowout ngayong tag-ulan. Abangan! Weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts. From food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Magandang buhay mga kaibigan! Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:32 na po ng umaga. Tatak RMN. Good morning pa rin ang ating pagbati ngayon pong araw ng Friday, July 24, 2026. Good morning po, mapia-mapita mga kasama. Gising-gising na po sa mga hindi pa rin bumabangon. Bumangon na ho para makapagpainito ng papainito ng tubig and then makainom ng masarap na kape. Basta ganitong mga malalamig na panahon ng mga kasama, kinakailangan no talagang mainitan ng ating pong sikmura. Yung sopas. Aga pa, pagkain naman ang pinag-uusapan. Nangyari dito, hindi tayo makakapokus sa ating mga pinag-uusapan, kundi kain na lang ang puros laman ng isip natin. Straight to the point. Good morning muna sa ating mga viewers na nandiyan pa rin. Kahit papano, kumakapit pa rin, nakikinig pa rin, at syempre patuloy pa rin na naniniwala sa DXM1. Morning muna sa ating mga viewers. Sino ba ito? Sila Juliano Andang, Emma Dabil, salam sir. Dito po sa amin sa may Tamontaka 3, pumasok na po ang tubig sa loob ng bahay namin sa walang tigil na ulan. Akala ko yung walang gutom program. Walang tigil pala na ulan na nang pumasok sa kanila. Si Manisan Jezabel, shoutout po Jezabel Manisan, baha dito sa may bahay namin. Anwar Masanda, good morning DXM1, Cotabato City. Ate, magandang umaga po. Si ate mo, magandang umaga po sir. Shoutout lang kay Honito Cameros, Papa Jing sa may barangay Makagiling. Salamat po from Amay, Manabilang, Lano del Sur. Si Agata Sulaiman, Zara Sahara Ganoy Uto. Si Dato Fao Mitimbang, Matwa Manguda ng Esteros. Hadja Rahima Palumbi Angkay, Noraida Dungon, Sabdula ng Nunguan Pikit. Jeffrey Salvador, good morning Sir M. Shoutout sa mga taga Tenorio Awang. Good morning kay Ma'am Christine Bansigan. Si Parida Balabagan, salam Sir M. Maulan na umags. Dito po sa may barangay Lagundi, Tugunan SGA, maulan na umaga ho sa inyo dyan. Samsudin Mama Saunda, good morning din ng Ligawasan SGA. Dato Pike Benito, Assalamualaikum Sir Ems, maulan na umaga po dito sa amin sa Tabiran D. West. Danny Labrador, Syakmad Inok ng Tenorio sa may Awang D. West. Sherwin Pasqua, by Umukol Sumidimbang Waya. Sali Abdul Karim, si Kagi Bayan Jocolano Kamsad ng Tamontaka 3, good morning. Hadja City Norma, at si Aga Sulaiman muling nagbabalik. Sabi niya, hi. Hello. Mapia-mapita ko sa inyo dyan, ha?
Sige, tuloy tayo mga kasama sa mga usapin pa rin natin ngayon this morning. Oy, sa pagkakaalam ko, dahil nga sa bumaba nung isang araw ho dito sa atin si si President Bongbong Marcos Jr., mukhang nag-aabang na ho yung pong mga ayuda para ho sa ating mga kababayan. Yung pong laging updated pagka may ayuda. Sabi nga nila, pagka may ayuda, ang bilis-bilis. Ang bilis ng chismis. Nandyan kagad yung mga nakaantabay sa labas ng pintuan ng barangay. Kagawad, kapitan, kasali ako dyan sa ayuda ha. Pag makakuha ko ng 1K, bigyan ko lang si kagawad ng 500. Hati lang kami ni Wood. Grabe talaga si kagawad ba. Baga nagawad. Ubus ang ayuda. Dahil dyan mga kasama, update tayo dyan sa may OSWDS o ang Office of the City Welfare and Development. Dahil sa pagkakalam natin, 3 yata yung panawagan nila. Ang ayuda para sa ayuda para sa senior citizen, yung uplift na programa ho ng ating PBBM, and then i-distribute ng mga taga DSWD, and then kasama na ho dyan yung mga social welfare development officers, mga kasama ng bawat municipalities and cities. And mayroon pa yata sa Solo Parent. At this point in time around mga kasama, nasa linya po ng ating komunikasyon ang officer ng City Welfare Development sa Cotabato City, si Ma'am Cherry Viloria. Magandang morning po Ma'am Cherry, sa DXMI po, si Ebs Abang. Good morning po Ma'am Cherry. Hello, good morning. Morning po ma'am, morning po. Walang audio, sir. Meron ba ma'am? Ito ma'am, narinig mo ako ma'am? 1, 2, 3. Yes ma'am, ito ma'am, narinig mo ako ma'am? Okay po, good. Okay na ma'am, okay na? Yes, sir. Opo, ma'am, makiki-update kami ma'am dito po sa binabanggit na mga matatanggap po ng mga benepisyaryo, yung ayuda sa uplift, solo parent at senior citizen. Sige po, sir. Magandang umaga din. At salamat po sa suporta ninyo. No? Ngayong araw po, meron tayong uplift payout. At ito po ay ang mga taga-Bagwa Mother, kung saan ang venue po natin ay sa Rashida. So bukas naman po, ang Poblacion Mother naman po at nasa Marquez Elementary School tayo as far as the uplift ayuda is concerned. Ang solo parent po natin, mag-uumpisa po tayo mga bagong solo parent natin na a total of 200 plus po. May payout din sa City Hall sa Lunes ng hapon, umpisa Lunes ng hapon hanggang Wednesday po, no, na makakatanggap sila ng kanilang monthly subsidy. And inanyayahan din po natin, no, so inaantay po ito yung mga matatanda po natin na bedridden, lalong-lalo na yung outside Cotabato City. Open na po yung authorization natin, no? Kasi last week sa payout nila, personal po yung payout. Pero ngayon, pinapayagan na po natin na makuha din ng ating mga matatanda na outside Cotabato City ang kanilang mga pension from January to June. Provided po makapresenta po yung kanilang family members ng SPA authorization letter. Picture po kasama sila at yung present na kalendaryo ngayon or July na calendar, Xerox copy and original copy ng ID nila, ID din ng kanilang claimant. So yun po yung mga documents na bitbitin ng kanilang authorized person para sa pag-claim nila, at ito po ay nakaschedule sa 28, that is Tuesday, Wednesday, dito sa People's Palace din po sa opisina namin. Pati na rin po, kasama na rin yung mga hindi pa nakakuha dahil baka nung time na yon ay hindi sila available or wala sila dito sa city. Pwede pa rin po nilang kunin sa 28-29 na schedule. Opo. Ma'am, itong pong releasing releasing po para sa ayuda ng mga beneficiary ng uplift at solo, kasama na rin yung senior citizen. Magkakaibang mga nito siya ma'am, mga lugar ito ma'am, sa Cotabato City? Actually, ang sa uplift kasi
sa mga barangay ito siya, Sir Ibs, no? Mm-mm. Meron tayong mga schedule. Siguro hindi pa namin na-finalize yung next week namin na schedule. Kino-confirm pa po kasi namin sa barangay yung mga venue ng mga covered court, although may mga dates na po tayo. So, sa mga barangay po ito. Ang solo parent naman po ay sa City Hall po dahil diretso sa City Treasurer's Office ang pagkuha nila ng ayuda nila dahil LGU fund naman po ito. Ang sa mga matatanda dahil under na po tayo sa umbrella ng MSSD BARM, ang MSSD BARM po ang magbibigay ng kanilang social pension, pero dito rin po siya gaganapin sa pakunti po with Cotabato City, inatid kanilang so yung outside Cotabato City at schedule pa rin tama po pa rin ng pension. Yung sa solo parent, ma'am, kasama na rin po yung mga senior citizen. Ang pondo na galing dito ay mula sa sa MSSD, pero yung sa uplift, ma'am, national ito siya, ma'am, true national. Opo, ang uplift po, ang pondo ay sa national, no? Ang ang payout nito ay gawa ni DSWD 12. Ang mga pangalan ng beneficiaries ay galing sa census noong 2024 na nilabas ng Philippine Statistic Authority. I see. Ayun, malinaw. Opo. So, yung sa payout, ma'am, ng senior at solo, may mga kailangan pa ba silang dapat dalhin, ma'am? Ang sa solo parent po, no, kasi konti lang man ito, at pinupost din namin sa Facebook account namin. Of course, bitbitin lang din po nila yung kanilang Xerox copy ng ID at original ID. Kasi po ito yung magpapatunay na sila po talaga yung mga beneficiaries natin sa ating payout. Ganon din sa senior citizen, na post na rin po namin sa aming Facebook account. Importante po talaga na yung picture, yung bago, no, present picture with the calendar, kasama rin po yung authorization and SPE po ng sino yung ino-authorize po nila na magkuha ng kanilang pension. So, gusto po namin hinihingi po natin, no, na i-mark na po nila yung calendar nila ng 28-29 kasi po hinahabol din natin na lahat maibigyan at kung matapos naman po natin, i-ready naman din po ng MSSD BARM ang third quarter na pension nila na hopefully ay kung makuha lahat, makakagawa naman po sila ng payroll para sa third quarter po ng pension. Ayun. So, yun yung dapat i-mark na calendar ng mga beneficiary. Ngayon po darating na 27 and 28. Mga anong oras ito siya, ma'am? Ang solo parent po kasi natin, sa Monday po ito mag-uumpisa ng hapon kasi po may flag ceremony, may activity pa po ang City Hall ng umaga. So, after that, yung 28-29, the whole day na po ito. Same with our senior citizen, 28-29 naman po sila sa People's Palace, pero sa opisina lang, whole day din po ito. Mag-uumpisa ng alas 8 at nag-i-end po tayo ng 5, pero kung may mga kliyente pa, even beyond 5, magsiserve pa po tayo at kasama ang MSSD BARM. I see, opo. So, ganun yung mga schedule ng oras for alauna sa 27, and then Opo. sa 28 naman, alas 8 ng umaga. Yes, sir. Ayun. Yung sa uplift naman po, ma'am, assist din po ba kayo, ma'am? Ang role ng LGU naman sa uplift po ay tumutulong, nag-assist po, no? Ang barangay naman natin, sila yung makikita naman yan sa database na ma-access ng DSWD yung result sa census noon. So, hindi po tayo mahihirapan. Wala po tayong kailangang mga papeles doon. Ang importante, valid ID lang po yung ipapakita nila na kasama sila sa pamilya na census noong 2024. Ayun.
Inaasahan na pala dito, ma'am, na mahaba yung pila dahil kung ano yung date, yun na talaga yung pag-release nila ng matatanggap nilang ayuda. Yes, no? Exactly yun ang ini-encourage po talaga natin kasi as of now, hindi ba din natin hindi din natin pwedeng i-discount na baka later on magkakaroon ng mga panibagong discount ang Manila. But sa ngayon po talaga, very po talaga yung nila na kung ano yung schedule ninyo, yun po talaga yung schedule lang po ninyo. Opo. Ma'am, para po ma-enlighten ng lahat, yung sa Uplift, ma'am, every monthly ito sila, ma'am, since na binabanggit July, August to December, yung lahat to ng mga beneficiaries dito na nasa talaano ng DSWD sa kanila pong pag-evaluate nung last 2024, monthly ito sila, ma'am, tatanggap ng ayuda o one time lang po? Actually, no, monthly ito. Pero ngayong month of July, manual po ito siya. Kaya in-encourage talaga natin. Unang pinaka-requirement po nila, after this, no, na makuha nila kasi any valid ID lang naman po July. Opo. Pero dahil hindi na po magiging manual sa mga succeeding months niya, kailangan po may national ID siya, may GCash or may number sila sa bangko, at tuturuan din sila doon sa pag-payout ngayon. Halimbawa, ngayong araw, tuturuan din sila paano makapasok sa eGov at ma-register yun because the succeeding payout po ay sa cash card na nila ipapasok. Doon sa sinasabi nating hanggang kailan ba ito? Actually, ang nakalagay sa guidelines, hanggang 6 months or hanggang December. Pero depende naman po ito kung hindi ililift yung executive order. So kung hindi ililift, ibig sabihin tuloy-tuloy siya hanggang 6 months. So ibig sabihin magiging online system na pala dito yung mangyayari dito sa pagre-receive ng mga beneficiaries ng kanilang ayudang matatanggap. Yeah. Ay, naputol. Balikan natin si Ma'am Cherry, naputol ho mga kasama. So ayun, sa mga may mga listahan daw sa Uplift, paldo na naman ito. Sa susunod na payout po, diretso na po sa ATM or sa GCash nila. That's why ini-encourage din po natin sila na mag-enroll or saang cash card, saang bangko pwede. Land Bank pwede po, pumapayag na po ang Land Bank ngayon na maski na walang deposit or walang interest, ma'am? Hindi interest ang tawag po doon. Yung ma'am? Yung walang daily or yung deposit nila, okay lang po siya. Pero yung 2,000, ma'am, hindi na mabawasan ni ma'am? Hindi na siya mabawasan. I see. Ibig sabihin pala, ma'am, ito mga beneficiary ng Uplift, ang sarap naman buhay nila. Paldong-paldo. Sige po, kasi isa po yun sa package ng ating presidente, no, na makatulong lalong-lalo na sa medyo mataas yung inflation rate natin ngayon, matataas na ang mga bilihin. So, kaya nga ang the word uplift is maski pa paano maaayos, no, madagdagan, makatuwang sa pagtulong ito ng ayuda sa mga nangangailangan po talaga. Ang pangalan naman po ng mga beneficiaries na ito ay hindi po galing sa barangay at hindi po galing sa DSWD-12. Galing po ito sa pag-census noong 2024. However, may nakikita na rin po tayong mga observation sa census. Kasi siguro nung time na nag-census ang PSA ay hindi po lahat na interview ng tama. Opo. Kasi po minsan baka kapitbahay lang yung nagsagot o yung mga anak lang na hindi gaanong nasagot ng tama. So nagkakaroon ng problema halimbawa sa spelling ng pangalan. Minsan nga birthday, hindi pa talaga tama. Pero sinisikap po ng DSWD-12 personnel na tutulungan po talaga sila. Basta importante po naka-reflect yung mga pangalan nila doon sa database na meron silang hawak. Inaayos na rin po nila talaga. Sinisikap po talaga nila na makuha talaga ng mga beneficiaries natin. So, hinikayat lang po talaga natin silang pumunta at i-assist po sila talaga hanggang sa makaya po ng DSWD-12. But again,
gusto po nating i-emphasize po na hindi po galing sa DSWD-12 or sa barangay ang mga pangalan, kung hindi galing din po ito sa resulta ng interview sa kanila ng PSA. Ayun. Sige po. Hopefully, sa pagtanggap na ho ng mga beneficiary, hindi magkakagulo dahil nga sa dapat to talaga silang nandoon. And sana lahat matulungan itong programa na ito na handog ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ma'am. Oo, napakalaking tulong din po at siguro gusto ko lang bago ko makalimutan, gusto ko ding bigyan ng highlight yung una-una yung sakripisyo ng DSWD-12 na tuloy-tuloy tayo ulan man, umaraw man, at ang suporta ng mga barangay kasi po sila yung in charge sa pag-prepare ng venue, sila din yung in charge sa mga logistic supports kasi medyo complicated po yung layout natin nga sa pag-payout na marami tayong kailangang upuan, marami tayong kailangang tables, pero alam ko sinisikap din ng mga kanya-kanyang barangay ang pag-provide ng mga pangangailangan nila. So kami po ay nagpapasalamat. Kasama na rin po yung mga social workers namin na araw at even sa hapon o sa umaga, maaga pa, pinupunta na po talaga nila yung lugar para maayos na rin, para nang sa ganon aabutan ng matagal at mabilisan din po yung pagbigay ng payout po nila. Ayun. Sige po, malinaw po, ma'am. Wala na po akong katanungan, ma'am. Baka meron po kayong nais na ihabol. Kaya naman ipanawagan sa mga beneficiaries. Go ahead po. Maraming salamat muli at gusto ko ding i-extend ang aking heartfelt gratitude sa mga barangay na hindi naman po namin talaga mapagbigyan sila, lalong-lalo na doon sa mga schedule nila. Hinahabol din po ng DSWD-12 na matapos dahil meron pa rin po silang ibang areas na bibigyan na rin po. So hinihingi namin yung kanilang understanding, ang kanilang support na tuloy-tuloy po yung schedule natin. Ibibigay namin sa Lunes yung final. Ang problema na lang po talaga yung venue kung saan makahanap tayo ng medyo malaki at magiging maayos naman po ang pagbigay natin para very safe at tuloy-tuloy lalong-lalo na sa ating mga beneficiaries. So maraming salamat sa suporta din ng ating media. Kasama na rin po kayo na makakaabot ng impormasyon na ito at siguradong lahat ng mga beneficiaries natin ay makapunta doon sa scheduled time po nila. Ayun. Ma'am Cherry, maraming salamat po sa oras, impormasyon na niyo pong ibinagi sa ating po mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga po at syempre, keep safe po. Maulan na umaga. Maraming salamat din. God bless po. Straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama, si Ma'am Cherry Viloria, ang officer ng City Social Welfare and Development, LGU Cotabato City. Mga kasama, kaugnay dito nga sa tatlong payout na gaganapin, yung pong uplift, solo parent at senior citizen, mga kasama. Kaya sa mga tatanggap po, congratulations! Straight to the point. Oh, congratulations dahil paldo na naman kayo. Lalo na sa mga nakalista niya mga pangalan sa uplift. Yan ay yung binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naiso ng pamahalang nasyonal na makatulong sa mga pamilyang mahihirap at sa mga pamilyang malapit na rin umanong maghirap. Straight to the point. So, kami na hindi kami nakasali. Thanks God dahil hindi pa pala tayo mahirap, Kuya Nathan. Straight to the point. Dahil kung nasali yung pangalan natin dyan sa uplift program na yan, ibig sabihin, nasa mababang sektor talaga tayo. Pero, thanks God pa rin. Marami nagre-reklamo yung iba. Hindi kami nasali dyan, ma'am, sir. Dahil pinipili lang ng mga taga-DSWD yung kanilang mga anong tawag dito? Mga beneficiaries. Straight to the point. Pati na rin si Kapitan at si Kagawad. Pinipili lang yung mga dapat isali dyan. Magpasalamat pa rin tayo mga kasama kung hindi man tayo nasali. Dahil tulad nga nung nababanggit natin, hindi tayo nasasali o napapabilang sa mga talagang nahihirapan.
So, kung sakali mang hindi nasali yung pangalan natin, magpasalamat tayo. O kung kinuha man yung dapat na para sa atin, magpasalamat pa rin tayo. Bakit? Sa hirap ng sitwasyon natin o sa sitwasyon natin na tayo masasabing isang mahirap lang, nakakatulong pa rin tayo sa mga taong meron nang natatanggap na sahod, meron nang magagandang bahay at magagarang mga sasakyan, pero kinukuha pa rin yung para sa atin. Magpasalamat pa rin tayo dahil natutulungan natin silang yumaman. Straight to the Ganun point. lang kasimple mga kasamang buhay. Ayun na. Ulitin natin sa mga beneficiaries ng uplift. Dapat palang nandyan kayo on time. Pag sinabing ito yung araw ng inipong payout, pumunta ho kayo dahil magiging online ho yung pong sistema ng payout sa susunod na pag-claim ho ninyo. Either ito man ay dadaan sa GCash o kaya naman sa mga bank accounts ho ninyo kung meron man if ever. Pero ang pinaka mas malapit ho dito yung GCash. Dahil nakita natin sa lahat ng mga barangays na may mga GCash na silang ipinapagawa, and then siyempre kinakailangan nila ng national ID. Straight to the point. Sige mga kasama, bago pa man magkalimutan, tanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyo Man reporters. Directorate Council meeting ng grupo ng mga forester sa bansa. Isasagawa ngayong araw sa Cotabato City. Sa detalye na balita, Radyo Man, Juldy Mapalaw. DXMY. RMN Report. Magsasagawa ngayong araw ng Directorate Council meeting ang lahat ng mga matataas na miyembro ng Society of Filipino Foresters Incorporated o SFFI mula sa iba't ibang panig ng bansa dito sa Cotabato City. Sa panayam, sinabi ni Maguindanao del Sur Board Member Forester Cahalqued Dagalhads na ito ay ginagawa ng organisasyon tuwing quarter kada taon at napagpasyahan nilang isakatuparan ito sa ikatlong quarter ng 2026 dito sa lungsod. Layunin nito na talakayin ng iba't ibang mga suliranin na kinakaharap ng mga komunidad na sanhi ng pang-aabuso sa kalikasan at ang mga remedyo na maaring maitugon para dito. Kita natin ang gagawin sa different region sa buong Pilipinas. Ito yung Society of Filipino Foresters Incorporated. Ito ba yung every year na nag-attend kami meeting, and then ito yung council, National Council, Directorate Council meeting. So ito napakahalaga. First time ito dito ma-held sa Barm, Cotabato City, ganitong pag-meeting buong Pilipinas. So napakasaya. Siguro marami kang nang pag-usapan tomorrow. Bukas yung meeting, marami kaming mapag-usapan kasi yung ibang region, hindi maka-attend sila na meron naman kaming Zoom meeting, attending sila. Pinuri naman ni SFFI National President Attorney Roberto Oliva ang masigasig na pakikipagtulungan ni Maguindanao del Sur Board Member Cahalqued Dag na dati ring Department of Environment, Natural Resources and Energy o DNR Secretary na malaking ambag niya sa larangan ng forestry. Naniniwala siya na malaki ang may aambag ng barn sa larangan ng forestry dahil sa ito anya sa pinakamaraming resources nang ini-export ng mga produkto sa ibang bansa. Po, long overdue na ito eh. Actually, sa kahilingan ng ating presidente, sabi niya, barn naman kasi medyo malayo nga po dito, saan mahal pa ang aeroplano. But your president, Chief of Vice President, has the report of barn and the foresters of barn kung ano ang mga ginagawa nila. And siguro ito yung time para ma-recognize namin yung mga ibang foresters sa barn, that we are with them and that we are supporting his forestry development work. So, ngayon lang po kami nakarating dito. Siguro over 5 years nang wala. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyo Man, Julie Mapalaw, sa balitang yan. Good news to, no? Dahil yung mga forester darating dito sa atin sa Cotabato City. And bibihira na lamang yung mga kurso, mga ganito mga kasama sa universities dito po sa atin sa Cotabato City. Kaya't magandang programa ito. Anyway, sa iba pang balita mga kasama, Norway patuloy naman na katuwang ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan sa Bangsamoro Region. Sa detalye ng balita, Radyo Man DC Manghud. DXMY. RMN Report.
Binigyang diin ni Norwegian Ambassador to the Philippines Christian Halas Lister ang matagal ng pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Norway sa gobyerno ng Pilipinas. Gayon din ang matibay nitong ugnayan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakasundo sa Bangsamoro Region. Ayon kay Lister, nananatiling matatag ang suporta ng Norway sa mga hakbang na naglalayong isulong ang pangmatagalang kapayapaan, mapalalim ang pagkakasundo at mapatatag ang kaunlaran sa Bangsamoro. Binigyang pugay rin ng embahador ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng OPAPRO at ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga international partner upang mapanatili ang mga naging tagumpay ng Bangsamoro peace process. Norway has collaborated with and supported the Philippines for decades on peace and reconciliation, and we continue to support the Philippines and OPAPRO on its way forward. We've had a very strong and good relationship with OPAPRO for many, many years, both regarding the peace in Bar. So I would like to say thank you to OPAPRO. Ang tinig ni Norwegian Ambassador to the Philippines Christian Halas Lister. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Mandisi Mangud Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyo Man Daisy Mangod sa balitang yan. Dala sa ating oras mga kasama, habol natin mga viewers natin. Farid Abdul Rahman Impal, good morning. Mampia mapita ho ng Upper Taviran sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Good morning ko sa inyo dyan si Ma'am Merlin Sanchez Geronimo. Good morning din no, si Bay Mems Bay Mems Sagira Kungat Giamilon, si Rohaila Dangenso, Yanghel Pundag, Karim Ulama, si Saf Tari Salik, si Sir Sultan Banjo Mampun Alhaj. Good morning po Sir Admin. Kagabi pa yung ibinigay sa atin na advisory para sa walang pasok nga dyan sa may Sultan Kudarat Municipality sa mga paaralan. Si Connie Meme, good morning din o. At nang iba pa, good morning din o mga kasama. Magpapaalam na ako sa inyo. Ngayon po ay araw ng Friday. Giyaman sa kuna mga kasama. Juma Mubarak. 24 sa buwan ng July 2026. Ilang araw na lamang ho mga kasama. 1 week na lamang natitira at mag-uumpisa na ang kampanya para ho sa BARM Parliamentary Elections. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating technical, Radyoman Nathan Kilaton. Sa digital naman si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ito po ang inyong lingkod, Radyoman Ebsamang magandang umaga, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.